Ayan mga kababayan, umpisahan na natin yung ating reaksyon ngayon na kung saan mga kababayan ay nakalagay dito na si Sara nga daw ang top contender. Ito mga kababayan ha, ito po ay mula po sa Philippine Star. Nako, Diyos ko mga kababayan, kapag ganitong mga balita pa naman ang ating binabasa ay mga mga legit kasi Philippine Star, Daily Inquirer, di ba? Yung Manila Bulletin, GMA, ABS, TV5, Billionaire News Channel. Nagdadalawang isip ako sa Net 25. So ngayon, tapos wala ng pag-asa sa SMNI. Ito mga kababayan, the big story mula sa Philippine Star. Political scientist Dr. Julio T. Hanqui said Vice President Sara Duterte maintain a solid support base citing WR Numero survey result that the place here among or top place here among the top contenders for president in 2028 election. Ayan, watch VP Sara Duterte top contender for president in 2028. Galing po yan sa WR Numero survey. Nako. Kasi nangunguna daw to sa pinakamaraming supporters. Nako mga kababayan. Eto na. Alam nyo, mga kababayan, top contender siya. Keri Soldevilla, may galap shoutout po. Ma'am Jana Calunya, hello po. And kay Alma Cauli, hello po ma'am. And kay Sir Manuel, ayan, at kay Sir Mike. Mga kababayan, ganito yan. Hindi naman po natin may tanggi na si Sara maraming supporter. Hindi po natin may tanggi na si Sara maraming nagmamahal. Oo, totoo naman yan. Hindi natin may tanggi. Ngunit kung tatanungin nyo po, kung tatanungin nyo po, yun bang nagmamahal sa kanya may utak? Wala. Yun bang mga sumuporta sa kanya matitino? Hindi. Kasi nga, ano bang sabi ni Miriam Santiago? Mga kababayan, anong sabi ni Miriam Santiago? Mga DDS, wag po kayo masaktan. Totoo po yan. Prangkahan lang tayo. Mahirap kaya magsinungaling, masama kay Lord. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, kung napansin niyo po, kapag tayo dito nag-live, kapag tayo nag-post sa Facebook na against kay Sara, magugulat ka, maraming magko-comment galit na galit. Totoo yan. Maraming nagko-comment, galit na galit yan sila. Pag sinabi mo si Digong uuwi ng Albo, magagalit yan sila. Si Sara, puro pagnanakaw, walang ginagawa, magagalit yan sila. Pero, mga kababayan, hindi ba to naisipang i-survey ng mga nagsisurvey na kadalasan sa mga nagko-comment sa social media kapag binira mo si Sara at ang mga Duterte, puro nakalak ang profile? Hindi ba yan naisipang i-survey din? Kasi alam nyo sa totoo lang, ito yung mga survey mga kababayan, huwag po kayong maniwala. Kasi bakit? Bakit si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino noong midterm election, wala naman sila sa survey. Pero yung mga nandun sa survey mga kababayan, ay bakit hindi na nanalo? 'Di ba nakita ninyo sa survey noon ang top si Bongo, si Bato, si Marcolita, mga tulpo, tatlong kapatid na tulpo, si Aimee, si Binay, si Lacson, si Soto. Yan sila, mga top yan. Pero nagulat ka mga kababayan, si Bam at si Kiko wala dun sa top na survey. Bakit naging pasok sa Magic 5? 'Di ba? Yun mga kababayan. Yun ang malaking tanong ngayon. Bakit nung panahon ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan noong 2025 election midterm, wala naman sila doon sa top? Bakit sila pumasok sa top 5? At bakit hindi pumasok sa top 5 yung mga laging nangunguna sa survey? 'Di ba? Yan ang isipin ninyo, mga kababayan. Maniwala lang ako dyan sa survey kung ang tatanungin nila 110 million Pilipino. Kung ano ang result doon sa 110 million Pilipino na sinurvey nila, doon ako maniniwala. 'Di ba? Kasi dito sa survey mga kababayan, may kwento yan eh. Alam nyo ba, wala akong bibigkasing pangalan nitong mga ahensyang nagpapasurvey May kwento kasi yan. Halimbawa,
lalapit yan sila ngayon sa mga politician. Ngayon, ang mga politician, mag-o-offer yan sila. Madam, halimbawa, si Kent, ako tatakbo ako president. Kent, bigyan mo ko 1 million, isi-survey kita, tas ikakalat ko sa social media na nangunguna ka. Ganun yan. Tapos take note mga kababayan, yung mga survey agency na yan, nagbibiding-biding yan. Ha? Nagbibiding-biding, parang mga kontraktor yan na kukuha ng proyekto sa gobyerno. Bakit? Halimbawa, ako, si Ma'am Raida Channel, si Sir Billy Villanueva, si Sir Kenry, at saka si Ma'am Elena Garcia, maglalaban kami pagka-presidente, kandidato. Yang mga nagsisurvey na mga ahensya na yan, magbibiding yan. Sino sa aming 5 na mga survey agency makabigay ng 10 million? Siya ang mangunguna. Yung sunod makabigay ng 5 million, siya yung pangalawa. Ganun yan mga kababayan. Kaya wag po kayong maniwala sa mga survey na yan. Bakit? Pili lang po ang kanilang tinatanong. 'Di ba? Mina-mind conditioning nila ang tao, 'di ba? Mamulay, lalo na maraming didiis na bobo. Kaya nga ganito 'yan mga kababayan. Bakit hindi subukang i-survey nitong mga news or agency survey para sa politician, mga contenders, no? Bakit hindi nila subukan na yung mga sinurvey nila, lalo na pag i-try nilang mag-post sila na si Sara, sabihan mong bangag. Putang ina, magpa-flood ng comment yan. Anong bangag? Si Marcos ang bangag. Si Marcos ang adik. Gaganon yan. Isa kang bangag, isa kang bayaran. Ganon sa comment section yan. Tapos mga kababayan, kapag i-check ninyo, yun bang mga nag-comment, hindi nakalak ang profile? Kadalasan po sa mga nagko-comment mga kababayan, puro po trolls. Diba? Produkto yan ng 200,000 laptop sa OBP. Produkto yan ng 200,000 halaga ng per laptop. Putang ina, anong klaseng laptop yan? Ba't napakamahal? Diba? Anong klaseng CCTV yan? Mga kababayan, patunayan ko yan. Punta tayo dito sa Facebook. Wait lang Punta tayo dito sa aking Facebook page. Ito nang mapatunayan natin. Dito tayo, Facebook page. Tignan nyo meron akong Facebook page. Ngayon mga kababayan, basahin natin yung mga video ko dito, kung sino-sino ang mga nagko-comment at tignan natin yung mga profile. Tignan natin dito natin malalaman yan, mga kababayan. Unahin natin itong mga kababayan, harap-harapang. Ito, bistado na OBP ni Sara Duterte, overpriced ang mga gamit. Tignan natin ang comment. Kaka-upload ko lang. Wait lang, mga kababayan, wala pa tong comment kasi bago ko pa lang itong in-upload Wala pang 3 minutes. No? Dito tayo sa isa. Ang ating title ay hala, DDS supporter naghanap ng human rights para kay Digong pero binastos ni Digong ang human rights noon. Ito, mga kababayan. Tignan natin ito, tignan mo mga kababayan, si Bira Badge. Kasi dyan minura ko yung DDS. Ang sabi niya, kaso is weaving. Ngayon mga kababayan, pagbubuksan mo, ayan, Bira Badge, nakalak ang profile. Kita nyo? Ganyan mga kababayan ang sinasabi nila na magaling, maraming supporter. Maraming supporter. Tignan nyo yung basher ko sa aking page, na Kent Garcia page. Ayan po yung page natin mga kababayan Kent Garcia page. Sa Facebook yan. Pagpunta mo dito, kasi minura ko dyan yung matanda na naghanap ng human rights. Kasi daw 80 anyos na si Digong, hindi pinapauwi. Asaan daw ang human rights? Sabi ko dun sa matanda, nanay, ang tanda mo na dyan, hindi ka pa rin nakakaalam. Alam mo ba nung presidente si Digong kung ilan ang budget ng human rights binigay niya? 1,000 lang. At pinagmumura niya ang mga taga-EU, yung mga diplomat, pinapalayas niya, yung mga sundalong Amerikano, pinapalayas niya sa Subic. Tapos ngayon, minura si Obama. Tapos ngayon, sabihin mo, human rights? Ngayon, may nag-comment. Sabi ni Bira Badge, kaso is weaving. Alam niyo ang comment ko? Ito. Magkaso siya, sampalin ko pa siya. Ayan
Ayan yung comment ko. Pero, pag bubuksan mo si Vera Badge, ayan, nakalak ang profile. Kita ninyo? Ganyan kadami mga kababayan ang supporter ni Sara. Pag ibig sabihin nakalak ang profile, ibig sabihin yan, fake account. Makita mo dito 1,000 friend, wala man lang follower, wala man lang pinalo, tapos nakalagay wife, mother, daughter, and sister. Tapos ang profile nakatayo, nakashades, ang layo-layo, tapos nakalock. Kadalasan mga kababayan, kung napansin ninyo, lahat ng mga profile pag pinindot mo, nakalock yan. Ito, si Elias G. Fans, noon sa bawat pagmumura ni PRRD sa mga oligarchs, bilyon na ibalik sa kaba ng bayan. Ngayon sa bawat ngiwi ni BBM, bilyon nawawala. Ayan ang sabi niya. Ang pangalan niya, Elias G. Fans. Buksan natin. Pag binuksan mo, 1 follower, 4 following. Puro mga bagong gawang account. Wala pang mga friends. Diba? Kita nyo mga kababayan, kadalasan po sa mga DDS ay yung iba robot, yung iba tao. Sa 1,000 DDS, 100 lang dyan tao, 900 dyan, puro robot. Bakit? Paano ka makapaniwala? Kakagawa lang ng account. 4 ang finalo, 1 lang ang friend. Tapos sabihin mo legit. Tapos yung profile, kabayo. Tapos motor. Tapos ang pangalan, Elias Fans. Ay nako. Lahat mga kababayan, isubukan nyo. Subukan nyo kapag may mga page na nag-post na patungkol sa mga Duterte na masira ang mga pangalan nila, yung mga basher ni Duterte, basahin nyo. Lahat ng mga nakalagay ito, si Carlito Buga. Ito. Ayan kausap ko ang tatay ko. AI saldi ko yun. Ayan, si BBM. Buhaya daw. Dito tayo kay Carlito Buga. Si Carlito Buga, lock ang profile. Ganyan yan mga kababayan Napansinin nyo kadalasan sa mga nagsusuporta kay Sara, puro trolls yan. Hindi nyo napansin, puro nakalock ang profile. Ayan, kita nyo. Sa comment ko yan. Dito, yung isa, si Elias G, isa lang ang friend. Tapos dito si Vera Badge, nakalock ang profile. Dito si Carlito Buga, ayan. Pag pinindot ko yan, lock ang profile. Kita ninyo? Lock profile. Ayan, mga kababayan. Kaya nga sa tutulang mga kababayan, kaya sinabi nitong survey na nangunguna si Sara sa survey nila, kasi magpo-post yan sila. Maglagay ka dyan ng heart, tawa, at tawag dito, like, kung mamili ka. Sara, Leni, Tulfo. So, pag heart marami, si Sara panalo. Pag like ang marami, si Leni. Pag tawa, si Tulfo. Magugulat ka, puro heart yan, dadami. Kasi nga, robot. Diba? Puro nakalock lahat ang profile. Bakit hindi subukang i-survey ng mga nagpapasurvey kung totoo bang tao ang nag-react sa pa-survey nila? Diba? Tapos mangunguha ng mga picture yan. Minsan picture ng mga Korean artist, minsan picture ng mga negro, tapos minsan yung mga pangalan Arabic. Tapos minsan mga Thailander. Tapos pag binuksan mo, katulad nito, ayun, nag-post, BBM may kasamang buhaya, tapos fentanyl, lock ang profile. Hindi lang isa yan, mga kababayan, marami yan. Dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot galit. Huwag kayong magbungyaw. Ito, mga Bible verse ito. Lahat mga kababayan, dito pa, puro-puro yan, Carlito, yan, si Carlito Buga yan, ang mga pangalan. Puro yan hibang lang kayo, nanay, paano ito, yung lumaban nga sa Dota pinatay, ayan, malapit na ang Christmas party sa Thailand, Kent, New sa Thailand, sabi ni Alan Damiles, iba yun. Oo, Nanay Diles, bobo ka. Alam mo, idol, anak, natawa ako sa'yo. Kent, bakit di ako makapanood? Ito.
Hanapin natin mga kababayan, ganyan nyo. Ito si Origin. Ito, bonus. Oh. Ito tingnan nyo mga kababayan. Sabi ni Origin, galingan nyo, bayot, para may bonus kayo. Ayan galingan nyo. Oh. Pag pinindot mo yan si Origin, ayan, nakalak ang profile. Diba? Ganyan mga kababayan. Ganun ka gumawa. Kapag ka mag-post ka, try mo mag-post, sabihin mo sana si Digong mamatay na kasi grabe ang ginawa niyang kasamaan sa ating bansa. Magugulat ka niyan, mapupuno ng comment niyan. Puro DDS sila. Pero pag pindutin mo yung profile, nakalak lahat yan. Diba? Ganon sila mga kababayan. Pinapalitaw nila na marami sila. Pero hindi nila alam. Kaya nga si Senator Robin Padilla, wag kang magpakita dyan ng mga conversation, usapan patungkol nga si Yussi Claire daw. I-search mong mabuti. Yung page ko na binira ko si Digong at i-check mo yung mga nagtanggol kay Digong, lahat nakalak ang profile. Diba? Totoo yan. Meron pa ngang magbanta sa akin papatayin daw niya ako pag nagkita kami. Pagbukas ko ang picture carton tapos nakalak ang profile, di ba? Nagbabanta ka, matapang ka, tapos hindi mo naman gagawin yung totoo mong mukha. Tapos peke ang profile, nakalak pa. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa survey. Marami lang yan tignan kasi nga nagbo-boost po ang mga politician na yan. Ako, may kakilala ako, 3 senador yan. Kapag nag-boast ng Facebook page nila yan, tiba-tiba. Magugulat ka, kakapost lang ngayon, mas marami pang views kaysa sa Hollywood. Totoo yan mga kababayan. Tapos pag titignan mo yung mga nagko-comment, mahal ka namin Tatay Digong. You're my savior. Ang galing mo bilang presidente. Tapos pag pipindutin mo yung mga profile, putang ina, nakalak lahat. Diba? Nakalak lahat. May kakilala akong senador, 3 yan sila. Yung isa, kamukha ni negosyanteng si yung may-ari ng Alibaba. Yung isa, nagtatago. Yung isa walang kilay. Ayan, ang lakas yan. Tapos merong isa, yung puro kain sa Senado. Nako, pag i-content mo yan, iba-block ka agad. Grabe ang intel niyan. Malakas na senador yan. Tanong nyo sa lahat ng vlogger na nag-content dyan sa senador na puro kain, tapos nag-walk out nung nakaraan. Grabe, pag i-content mo yan, block diretso ang mo. Content mo. Block agad. Mawawala agad video mo. Ganyan kalakas yan. Tapos kung makapagbintang, na meron daw trolls, tigil-tigilan nyo ko. Sinong tatanga-tangahin ninyo? Alam ko, kasi naging vlogger din ninyo ako noon. Diba? Yan ang maganda kong pinanghahawakan mga kababayan. Alam nyo kung bakit yung mga pinagbibira ko yan walang reaksyon pagdating sa akin? Kasi alam ko lahat Kita mo yung mga vlogger dyan sa DDS kung bakit hindi sila nagre-react pag binira ko? Kasi kilala ko sila. Diba? Ano bang naitago nila na hindi ko alam? Tatanungin mo lahat yan, may mga trabaho ba dyan? Walang mga trabaho yan, umaasa lang sa content yan na puro paninira. At merong mga monthly yan. May mga bonuses yan. Kita nyo naman sa usapan. Diba? Napansin nyo sa bawat binira ko walang reaksyon? Kasi alam ko lahat Diba? Ganon yun mga kababayan. Kaya hindi sila nagre-react kasi alam ko. Pag nag-react sila, guilty sila. Diba? Ma'am Susan Ronquillo, hello po. Diyos ko naman, subukan nila mag-react sa akin. Makakalka lahat ang problema nila. Diyos ko, ako pa nagsabi. Sinong gagawin nilang tanga? Lahat yan nakakaharap ko na yan. Lahat nakakausap ko na yung mga yan. Lahat nga may mga payroll, mga pondo yan Diba? Sinong gagawin nilang tanga? Lahat yan kilala ko. Lahat yan nakamit ko. Lahat yan nakakausap ko. Lahat yan may pondo. Lalo na dati, yung isang tauhan ni Digong na nasa China ngayon, grabe yun. I-issuehan nyo si Yussi Claire Castro. Yung tauhan ni Digong noon, mas matindi yun. Potang ina.
tingnan nyo si Banat Bay, sinong kakampi niyan? Si Boy 10K. Si Banat Bay noon, kapag kinasuhan si Banat Bay, si Boy 10K ang taga-salo, taga-bura niyan. Panahon ni Digong, pag kinasuhan si Banat Bay, burado lahat. Bakit? Abogado niya si Boy 10K na may pugo ngayon sa lugar niya. Oh, kaninong lugar ngayon sa Maynila na may pugo? Si Boy 10K, yung ayuda na 10,000 bawat Pilipino, yan yung abogado ni Banat Bay. Ha? Pag kinasuhan si Banat Bay, yan yung sumasalo noon, pinapabura niya. Yeah? Ito bigyan ko kayo ng sample. Sa lahat ng vlogger sa Pilipinas na mga matatapang tapos fake news, may mga kapit yan na politisyan. Sabihin niyo sa akin, bakit ka nagkasabi Kent? May pruweba ka ba? Pruweba ba? Pruweba ba? Ang tanungan? Pakilaglag ko kayong lahat, makikita ninyo. Yeah? Tigilan niyo ako. Wag si Kent, iba na lang. Wag si Kent, iba na lang. Pa ba? Huwag tayong magtatanga-tangahan dito. Tayong magtatanga-tangahan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga survey na yan na nangunguna si Sarah, tignan ninyo yung mga nagko-comment sa survey kung tao ba yan o robot. Bakit lahat ng profile nakalak? Tapos yung mga friend, 3, 2, 1. Tapos ginawa, bago lang, 2023, 2022. Samantalang ako, Facebook ko, 7 taon na. Simula nung na-block yung isa. 'Di ba? Ay nako, tigil-tigilan niyo ako. Mga DDS. Ginawa yung tanga yung masarili ninyo. 'Di ba? Mamulay tilo po.